the government needs to build dams, low-level dams, on the upstreams of the Marikina River and its tributaries, including the Nangka River, Ampid River, Mango River, Montalban River, Wawa River, Boso-Boso River, Tayabasan, Tayabasan and Puray. At saka meron pa siyang maliliit doon eh pag pinagmasdan mo yung Marikina River Basin. Ngayon, pwede rin i-apply yan sa Cagayan River. So, maliban doon sa Magat, no, yung main dam ni Magat, pwede rin yung mga tributaries ni Magat lagyan. At yung main Cagayan River, yung tributaries na doon sa upstream mula pa Nueva Vizcaya ay pwede rin lagyan doon ng maliliit na dams, no? At laging ganon, maski sintaas lang ng 1 metro o 1.5 metro sa lapad ng ilog, basta kakalusin mo yung lupa dyan para at itambak mo sa magkabilan para magkaroon ka ng mga impounding volume o space, no? Yan. Okay. So, hindi lang dyan, pati yung sinabi ko kaninang Pampanga River, pwede rin dun sa Camarines, yung Bicol River. Pwede rin dun sa Panay. Nakalimutan ko anong pangalan nung sa Panay River. Lagi rin umaapaw yun. Grabe. At matindi ang pagbaha dun sa na yun. Tapos of course, Agusan River. Alam ko, merong community dyan na gumawa na sila ng mga bahay na lumulutang yata sa ilog. Kawawa yung mga tao kasi biro mo, tuwing darating ang malaking tubig, naapektuhan yung kabuhayan nila. Yun. So, dapat magkaroon itong mga solusyon nito. Pati na dyan sa Cotabato. Lahat ng merong malalaking ilog. Pati sa sa Ilocos Norte, yung Padsan River, sa naalala ko sa nagdaang panahon, umaapaw din yun. Umaapaw din yung ilog na yun. Di ko lang alam itong Abra River. Itong Abra River kasi nanggagaling siya ng Abra, bumababa siya dumadaan siya ng Ilocosur, at ito yung dumadaan dun sa Bantay, yung magandang view dun eh. Pero naalala ko noon, yung lumang tulay na wash out nung malakas na ilog din noon, kaya napalitan na siya nung bagong tulay. So ibig sabihin, ganun din nangyari doon. Umapaw din yon Abra River nung mga panahon na yun, kaya na sira rin yung kwan. So, laging ganyan, pag hindi tayo naglagay ng mga low-level dams sa upstreams, merong mga ilog dyan sa downstream. Tulay dyan sa downstream na pwedeng masira, katulad nangyari doon sa may Bantay, yung ilog doon sa Ilocosur, Bantay Ilocosur, no? Pagitan ng Santa Ilocosur at Bantay Ilocosur. At yung mga iba pang ilog natin, nakita mo, may nasisirang tulay. Oo, di ba? So, dapat si Public Works, isipin din niya itong ganitong proyekto, no? Doon pa lang sa upstream, lagyan mo na ng mga low-level dams. Okay? Yan. Mamaya, pag-usapan natin yan. Mag-komento kayo dyan sa chat box. So, ito lang yung logic, no? Napakasimple. Para, these dams will help hold rainwater in the mountain sides or in the upper elevations before it goes down to overflow the Marikina River or the Laguna Lake, the Pasig River, and the San Juan River. So ito, kumuha lang ako ng drawing sa internet, no? Pinapakita ko lang yung meron dito dam number 1, dam number 2, at dam number 3. Ngayon kung wala itong tatlong dams na ito, yung tubig mo sa taas ay talagang dadaos-dos pababa. Hanggang sa bandang baba, mataas na ang floodwaters. Diba? Ganun lang logic yan. Yung mga kumukontra sa mga dam, hindi nila naunawaan na dam talaga ang solusyon. Sa China, meron silang yung Three Gorges Dam na tinatawag. Pag wala yun, ay walang yan. Siguro, laging malaki disgrasya lagi doon. So, nagawa na nila yan ng engineering, kaya na-construct na nila yung tinatawag dyan na Three Gorges Dam. At siya ang isa sa pinakamalaking dam o complex sa buong mundo. Mas malaki pa siya kaysa dun sa Hoover Dam sa Amerika. Siguro ang mga ibang malalaking dam, di ko lang na-research, siguro dun sa Amazon, kasi yung Amazon River sa Brazil, siyang longest river, no? Yun, posible na yun siguro.
Pwede rin yung Indus River ng India, kasi mahaba rin yung Indus River eh. At saka yata doon sa Middle East, yung Tigris Euphrates River. Di ko alam yung Nile River, yung Mekong ng sa Vietnam, di ba? Yun. Di ko lang alam kung gaano rin katindi yung pinsalan ni Mekong River pagka matindi ang pag-ulan doon. Anyway, tuloy natin. So ito, another slide just to show the Marikina River tributaries, no? Ito, dito sa Marikina River Basin, kung tutusin mo, ang dam lang dito ngayon, itong Wawa Dam at saka yung Manggahan Floodway. Kasi yung sa Manggahan Floodway, nilagyan nila ng floodgates na gano'n, no? So, syempre, yung floodgates is acting like a dam likewise, no? Pero, more of a flood control yung design niya. Nung Typhoon Ondoy, nakababa yung floodgates kasi kung itinaas nila bigla, mamamatay yung mga tao na nakatira doon sa daluyan ng tubig na hindi pa na nakatransfer ng mas mataas na lugar. Kaya yung sinasabi ko na nagawa na yon, kaya nag-improve yung daloy ng tubig nitong Typhoon Ulysses. Ayun, tignan nyo to, Antipolo. Itong kulay pink, ito yung boundary ng river basin ni Marikina River. Ito. So, bandang Sierra ito. Sierra Madre ito. Ayan, makikita mo, dito yung mga Puray River, Tayabasan, mga Montalban River, kung tawagin. At itong mga Kalawis, Buso-Buso, ganyan. Ito naman, itong blue na ito yata yung Ampid River. At ito naman yung, Mango River ito, Mango. Ito yung Ampid River. At ito naman yung Nangka River. Itong Nangka River, galing pa siya ng bandang Kogyo, bandang Antipolo, Kogyo. Yan. So, tapos of course, dito na sa bandang baba, yung mga Hakbangan Creek, yung mga iba pang creek dyan, yung nandyan na creek sa bandang, minsan bumabaha dyan, sa may Sumulong Highway, sa Marcos Highway, sa parte ni Philinvest, yan, meron ding creek dyan, ini-improve nila ngayon. At itong blue line na itong blue na ito, na halos dire-diretso, ito yung Manggahan Floodway. Ayan. At ito yung Pasig River. Ito Pasig River ito. At ito namang isang ito na halos mula north pababa, San Juan River. Okay? Ito naman, ito yung Tulyahan River. Itong Tulyahan River, kumukuha ng tubig mula sa Lamesa. Ayan, ito, Lamesa Dam. Si Lamesa Dam, karamihan ng tapon niya papuntang Tulyahan River. Pero itong side niya nito, Marikina River Basin, meron ding mga ilang creek dito sa side ng Quezon City. Ayan, ito itong malilit na ito. Ayan. Ayan. Kaya, nadadagdagan yung floodwaters na dumadaan dito sa Marikina River. Ayan, so dapat isa sa mga solusyon ay improve tong Wawa Dam, no? Nakita nyo, tingin ko to, mababa masyado to, pwedeng taasan pa ito ng konti, no? Of course, dapat tignan upstream kung anong mga community dyan na pwedeng tamaan. Pero ito, iniisip ko lang, suggestion lang na pwede namang i-dredge siguro dyan sa upstream niya, no? I-dredge yan, at yun nga, lagyan ng dike, itambak yung madredge dyan sa magkabilaan ng dike, okay? At ito naman, pwedeng dagdagan ng konti para mas mataas yung weir niya, no? Pero meron din siyang gate dapat para during dry season, pwede siyang ibaba. Bago dumating yung tag-ulan, ibababa mo yung weir niya para mag-empty ka ng tubig para tapos itataas mo na pagka parating na yung ulan para magkaroon siya ng control purposes. So, process to ng no? Kagandahan ngayon, andyan na yung solar, di ba? Pwede kang maglagay ng solar panels dyan para siya magpaandar nitong sinasabi kong pagtaas, pagbaba ng weir. Yan ang maganda. Kasi nung araw, wala pa yung maglilinya ka pa ng kuryente mula kay Meralco o kay utility company, dalhin mong kuryente dyan para paandarin yung drive motor ng isang
gates, no, pataas pababa. Yun na nga, sabi ko sa inyo, meron na tayong solar energy para magamit na yan, di ba? Okay. Ayan, ang isa pang mga dapat magawa, itong mga ibang nakapropose na dam. So, yung Wawa Dam dapat improvein, medyo taasan ng kapasidad niya. At gawin din dapat yung Laiban Dam. Itong Laiban Dam, nandun banda sa Tanay Rizal, no? Meron siyang kapatid na maliit na dam doon, yung Kaliwa Dam. Ito, ang intention sana itong Laiban Dam at saka Kaliwa Dam, pandagdag ng inumin tubig para Metro Manila. Sa ngayon, dahil hindi siya nagagamit bilang dam talaga, samantala na-construct na nung panahon pa ni President Marcos yung mga ibang infrastructure niya, makikita natin mamaya, hindi siya nagagamit. Kaya pag bumagsak ang ulan dyan sa kabundukan ng Sierra Madre sa watershed ditong Laiban at saka Kaliwa Dam, tuloy-tuloy sila sa Laguna Lake. Kaya nadadagdagan ng level ng tubig ni Laguna Lake. Ngayon, kung tumaas ang tubig nitong Laguna Lake, itong kulay blue na dito sa baba, pag tumaas ang tubig dito dahil sa mga tubig galing sa Sierra Madre na dumadaan sa, let's say, Morong River, ganyan, yung mga iba pang river dyan na ang ano nila, Tanay River, Morong River, babagsak lahat sa Laguna Lake. Tataas lalo ang tubig nito. Kung high tide, natapat na high tide si Manila Bay, walang hiya. Mahirapan yung tubig na galing sa taas na wala siyang pupuntahan, hindi siya makadaloy papunta kay Manila Bay. Kaya lalong tataas pa ang tubig. Yan ang mga problema. Yan. Ito is a closer look of the Laiban Dam and the Kaliwa Dam. Itong Kaliwa Dam, maliit lang. Tingnan nyo ito. Itong nasa bandang baba ng konti. At itong mas malaking kulay blue na ito yung Kaliwa Dam. So yung watershed niya, hindi naman siya kalakihan, pero maraming tubig din to. Pag katulad ng sinabi ko, kung hindi magawa yung dam niya, mabuo yung dam niya, yung tubig niya hindi makontrol, babagsak lagi sa Laguna Lake. Tataas yung Laguna Lake, mas matindi ang flooding. Kaya dapat matuloy na itong Laiban Dam at saka Kaliwa Dam. Tandaan natin yan. Ngayon, kinokontra ng mga kapatid nating katutubo dyan, dapat mapaliwanagan sila, no? Kasi kung magawa tong dam na ito, madadagdagan pa sila ng kabuhayan dyan. Siyempre, kung may dam yan, pwedeng lagyan ng mga isda. Diba? Pwede silang mangisda dyan sa dam. Ngayon, kung walang dam, wala. Yung tubig tatapon diretso sa Laguna Lake. Samantala, kung nilagay mo yung dam, pwedeng mangisda yung mga kapatid nating katutubo dyan. No? Diba? So, yun lang. Kasi yung mga kapatid natin dyan na katutubo, ang alam nilang kabuhayan, yung mga magputol ng mga puno at gagawing uling, no? Yun, so, nakakadagdag sa pagbahayon dahil pag pinutol mo yung puno nga, yun na nga, walang maghahawak ng tubig. Samantala kung iwanan mo yung mga puno at mag-create ka nitong dam na ito, meron silang mapangisdaan. At pwede rin silang siguro, dahil may dam, pwede may pang-irigasyon doon, pang-irrigate sa mga pwede nilang magawa doon sa daanan sa malapit sa dam. At maliban dyan, baka pwede rin siguro lagyan ng hydroelectric, di ba? At pwede sabihin natin sa mga kapatid natin katutubo dyan na yung certain percentage of the hydroelectric power plant na makreate dito, ibigay sa kanila, suporta sa livelihood nila. No? Mga ganun ba? Para yung mga kontra dyan, ay maging happy naman. Kasi siyempre, pag naglagay dyan, makikinabang dito si oligarch, di ba? Sino man yung mag-ooperate na oligarch dyan? Siya lang, kikita siya sa tubig na naipon, pambenta, di ba? Tapos yung magtatayong power plant, kikita rin siya ng profit siya doon sa kuryente, di ba? Paano naman itong mga dumagat? Kukontrahin nila ng kukontrahin hanggat di mo sila bigyan ng mga pakinabang, di ba? Yun. So, dapat yan, i-consider lahat ng gobyerno yan. Yan. Ito yung istruktura na nandun na panahon pa ng bago mag 1986, gawa na
ang laki-laki nitong struktura na ito na hindi na kompleto yung kanyang dam. Kaya tuloy, pagka umulan, wala, tatapon lang yung tubig diretso sa Laguna Lake. Yan. So, iyan isang dahilan na ang tagal-tagal na, 1986 hanggang ngayon, 2020, hindi na maximize. Kaya nakakadagdag sa pagbaha. Ayan, makita nyo gaano kalalaki nitong na-construct na nung panahon pa ni Pangulong Ferdinand Marcos na hindi nagagamit. Di ba? Anong klase ang natin? Gobyerno natin dito mula pa nung panahon ni Pangulong Cory hanggang ni Pangulong Duterte, dapat mabalikan na to. Maski 2 taon na lang si Pangulong Duterte, i-fast track na ito kasi hindi natin alam ulit kung kailan darating yung ganong kalakas ng ulan o bagyo katulad ni Typhoon Ulysses. Okay, oversiltation ang isang problema dyan kasi ang tagal na ng panahon, centuries old, tuloy-tuloy ulan, taon-taon, yung dahil napuputol yung mga puno, yung topsoil dun sa kabundukan, dala-dala ng tubig ulan pababa, pupunta sa mga ilog, bottom ng ilog, pupunta sa mga tributaries ni Marikina River, yung sinabi kong mga ilog kanina, papunta sa Laguna Lake, papunta sa Pasig River. Kaya nababawasan talaga yung kapasidad nitong mga nito. Throughout the centuries, the bottom of the Laguna Lake, the Pasig River, the Marikina River have become shallower due to the tons of mud brought down by the rampaging floodwaters from the Sierra Madre Mountains in Antipolo, Montalban, San Mateo, and other eastern towns of Rizal and Laguna. Ang pinakamaganda diyan, meron siyang operation, no? Yung ganito lang, kanina diniscuss ko na ng konti, no? Since they are low level dams, palagay natin mga from the bottom of the river, mga 1 to 1.5 meters or even 2 meters, depending doon sa lapad nung river basin, di ba? So, maglalagay ka nito at may weir siya. May weir siya para babaan, lampasan ng tubig. Pero sa weir mo, meron ka dapat gauge doon na tinataas baba mo, no? Now, you can automate this by providing for power, no? In the past kasi, para ma-power up mo yung ganyang motor drive, para taas baba yung gauge mo, automatically is maglalagay ka ng power line ni Meralco o ni utility mula dun sa malayo, transmission line, distribution line, para tingin mo dun sa lugar para mapaandar mo yung kwan. Ngayon, sinasabi ko na meron na tayong solar technology. So, you can put in a solar panel sa isang significant o strategic location sa river. So, meron ka doon para source of energy mo doon na galing. Hindi naman gagaling sa malayong lugar. Di ba? Tapos, syempre, yung gauge mo ngayon, itong power na ito from the solar na magpapaandar taas baba. Okay, paano mag-operate? Okay. Ngayon, pagka tawag dito, dry months, ka lang, mag-retain ka lang ng certain level ng tubig para yung sinasabi kong yung sa upstream niya, meron siyang tubig para meron kang anuhan ng mga isda, no? Para yung mga kababayan natin na nandyan sa malapit, pwede silang mangisda, di ba? During the dry months, no? Wag lang matuyo masyado, no? So meron diyan naipon. Sabihin natin ang taas lang niya as high as, let's say, mataas na yung 1 meter, no? Di ba? So may isda ka doon, yung mga kung ano mga isda na yan, makapangisda sila, may livelihood sila, di ba? Okay, ngayon ang style niyan dapat is pagka parating na yung rainy season, let's say katulad yan, alam na natin sunod-sunod yung typhoon na darating, di ba? Ang gagawin mo, i-empty mo yung tubig, ibababa mo yung gauge mo para mag-empty yung tubig, no? Pagka nag-empty na, itataas na, no? So dapat meron ding management, no? Pero pwede mo namang gawan ng ganun na pagka ganun yung kwan, no? Pwede nang automatic na bababa na siya to empty it, and then tataas siya. Pag tinaas niya, let's say sumagad sa taas niya,
1.5 meters kunyari, mariretain niya yung height ng 1.5 meters na tubig, di ba? So, ganun din sa upstream, ganun din sa upstream. So, mabawasan yung floodwaters na pupunta doon sa baba. Ganun lang naman ang logic nito, no? So, ayun, pwede mo ring low budget, naglagay ka lang doon ng low level dam, tigwa 1 meters, 1.2 meters. Ang nagpapabawas na lang sa tubig niya, evaporation, no? Kunyari, nag-retain siya ng tubig up to 1 meter or 1.5 meters or even higher. Ayun, di merong isda-isda doon, di ba? Ngayon, habang summer months, nag-evaporate yung tubig, bumababa, di ba? Bumababa. Pag paminsan-minsan umulan sa upstream, di meron siyang maipon ulit, di ba? Pero ayun, may livelihood doon, okay? Yan. So, yung evaporation mo na yan, nag-evaporate, papunta sa ere, bumaba yung level niya, pagdating ng malaking ulan, meron na naman siyang kapasidad to retain the flood waters, di ba? Yung sobra, aapaw lang, no? Aapaw lang. Naka-design na siya na hindi mabubuwal kasi mababa lang siya eh. By hydraulics, alam mo na yung height niya, di ba? Okay? So, yung sobra na, tapon na. Wala ka na magawa ron. Yun na. Okay? At least, some of the flood waters, na-retain mo dun sa upstream. Diba? Ganun lang kasimple yung logic. Ngayon, kung meron full budget yan, yun na, sinasabi ko na, gawin na siyang hydroelectric. Maliban sa may hydroelectric ka, mini dam siguro, mini hydro kung tawagin. Tapos, meron diyang solar para siya magpaandar doon sa floodgates. Di ba? At pwede ka na rin maglagay ng irrigation. Yung nare-retain mong tubig, pwede mo siyang pang-irrigate doon sa malalapit na farms doon. So, dagdag pa sa ating, tawag dyan, sa ating food production. Di ba? Ganun lang sana eh. Ang tagal na natin eh. Ako, nakita ko yung ginawa ni President Marcos nung araw, maganda, pero hindi na nasundan eh. Yung ginawa naman ni President Marcos, malalaki, na may kuryente. So yun, hanggang ngayon, napapakinabangan. Oversiltation. So ito yung isang malaking problema talaga. Pero ito, hindi mo maiwasan kasi nga dahil naputol yung mga kahoy sa kabundukan, tuwing darating ang malakas na ulan, ay tatangayin ni tubig ulan yung putik doon, yung mga hanggang sa yan, kaya nga yung bumaha dito sa mababa kulay kapet gatas, no? Ganun nangyari. So paanong solusyon natin diyan sa oversiltation na yan? Walang iba kundi dredging, tatanggalin mo yung mga diyan. Doon sa mga ibang ilog na malalapad, maalala ko yung kunyari mga Abra River, yung Pampanga River, yung Padsan River, Cagayan River. Yun sa bandang baba niya, nandun yung mga buhangin, di ba? Yun, kinakwari yun. So, okay lang yung magkwari doon kasi binabawasan mo yung buhangin or lupa doon sa mismong riverbed. So, pag ginawa mo kasi ito, bumababa yung bottom ng riverbed. So, nadedredge siya. Okay? Huwag ka lang quarry doon sa bundok na mataas kasi pag doon ka nag-quarry sa mga bundok, abay, nababawasan yung mag-retain ng tubig doon sa mataas na lugar. Napapatay pa yung mga puno at ayun na nga, yung mga bracts doon natatanggal yung cover. So, cover na foliage, mahalaman. Wow, bawasan yung mag-hold ng tubig ulan, di ba? Yun. So, dredging, again, another government dapat ito, no? So, calling on the government again, yung low-level dams, trabaho niyo po yan. Trabaho niyo po yan. Sino bang dyan dapat? DNR ba o Public Works? Public Works yan, Department of Public Works. Dredging, ganon din to. Ito yung sinasabi ko na nung nangyari yung Ondoy, nagpanukala na yung gobyerno ni Pangulong Gloria at na-award doon sa Belgian company, dredging company na Belgian. No? Ang problema nung umupo si Pangulong Noynoy, dahil meron dang bakas ng corruption yung project niyon, pinatigil niya. Ayun, hanggang mula nung pinatigil niya ng 2010 o 2011, walang yan. Ang masama, nagkaso yung Belgian company, kinasuhan yung Pilipinas at natalo tayo sa international court.
Sabi ng International Court, talo ka Pilipinas. Bakit mo pinatigil? So, nagmulta ang Pilipinas sa project na yon. Alam ko mahigit 1 billion yung ginastos doon. Yung penalty o fine, mga 800 million yata. Tapos yung binayad sa consultants, binayaran din natin. Kaya ang laki. Yan mo yung kalokohan pagka hindi mo pinatuloy yung proyekto. Yan ang isang big problem natin. Kaya dapat matuto yung mga magiging leader natin. Kung sino man manalong leader yan, ipagpatuloy natin yung mga proyekto. Lalong-lalo na kung napag-aralan na ng NEDA. Kasi pag NEDA, ang daming mga magagaling na technologies, naaral na nila yun eh. Ibig sabihin, feasible. No? Tapos patitigilan mo dahil lang sa corruption. Ang pangkontra sa corruption, tanggalin mo yung corrupt at kasuhan mo, ganun lang. Tanggalin mo, identify mo sino yung corrupt na yan. At kasuhan mo. Ganun dapat ang tanggalin mo, kasuhan. Hindi yung patigilin mo yung proyekto. Dapat ganun. Ano ba yan? Hindi na tayo natuto, tatanda-tanda na tayo. Nako, Sus Maria Josep, kailan pa tayo matuto? Kawawa yung mga tao na naapektuhan. Yung Pangulo na nagpatigil nito nasa Quezon City ang bahay nun. Hindi naman binabaha. Hindi naman lumalabas.